Hello guys, welcome to today's Topic TV. Mga kababayan, isang babala po ito para sa ating mga tindera at maliliit na negosyante. May isang insidente ng panlilinlang ang nangyari sa isang tindahan sa Commonwealth kung saan isang lalaki ang pumasok sa isang tindahan at bumili lamang ng tubig na nagkakahalaga ng 12 pesos. Nag-abot ang lalaki ng 100 pesos bilang bayad. Habang nagbibilang ang tindera para sa kanyang sukli, bigla niyang tinanong ang tindera kung 100 ba yung naibigay niya. Sumagot naman ang tindera ng oo at dito na nagsimula ang panglilito. Kinuha ng lalaki ang 88 pesos na sukli, pagkatapos ay kinuha niya ang 50 pesos at dinagdagan niya ng another 50 para daw ipabuo. Agad naman kumuha ang tindera ng 100 na buo. Pagkaabot ng tindera ng pera, mabilis itong pinagsama ng lalaki sa hawak niyang pera at muling ibinalik sa tindera. Dito na nalito ang tindera. Mas lalo pa nitong ginulo ang sitwasyon dahil bigla pa niyang iniabot ang 12 pesos at sinabing pambayad iyon sa tubig. Kung susuriin natin ng mabuti, nabayaran na niya ang tubig gamit ang unang 100 na ibinigay niya. Ang problema, dahil sa sunod-sunod na pagpapalit, pagdagdag at pagbabalik ng pera, nalito ang tindera kung alin ang pera na dapat niyang hawakan at alin ang dapat niyang ibalik. Ibinigay ng tindera ang 200 sa lalaki. Siya mismo yung nag-report sa akin nung nangyari kasi ano nga naman yung point bakit nagbayad ng 100 tapos magpapapalit tapos magpapabuo. Nung una din nung nire-review namin hindi namin siya nagigets. Pero nung kalauna na-realize namin na oo nga nasa 100 pesos yung nakuha niya. Mabuti na lang talaga maliit na halaga lang. At nang makaalis na ang lalaki, doon na napaisip ang tindera na parang may mali. Agad nilang ni-review ang CCTV. Sa unang tingin, mahirap talaga maintindihan kung ano ang eksaktong ginawa ng lalaki. Pero nang suriin nilang mabuti, 100 pesos ang nakuha sa tindera. Maliit man ang halaga, malaking bagay pa rin iyon para sa isang maliit na negosyo. Bago pumasok ang lalaki, makikita sa CCTV na una muna siyang dumaan sa lugar at pagkatapos ay bumalik. Posibleng tinitingnan niya kung mag-isa lamang ang tindera at kung madali niyang maisasagawa ang kanyang modus. Sa unang tingin ay aakalain mong isa lamang itong regular na customer. Pero sa ganitong klasing modus, hindi talaga natin masasabi sa itsura kung ano ang tunay na pakay ng isang tao. Kaya sa ating mga tindera at tindero, lalo na sa mga nag-iisa sa pwesto, dobleng ingat po tayo. Kapag may customer na biglang nagpapapalit ng pera, pagkatapos ay magpapabuo, magpapalit ulit, o biglang babaguhin ang usapan tungkol sa perang naiabot na niya, stop muna. Ilagay sa isang tabi ang pera at isa-isahin ang bilang. Huwag hayaang sabay-sabay ang pag-abot, pagkuha, at pagpapalit ng pera. Mas mabuting mabagal ng kaunti kaysa malito at ikaw pa ang malugi. Mga kababayan, maliit man o malaking halaga, scam pa rin kapag may taong sadyang nanlilito para makakuha ng pera. Kaya maging alerto, maging mapagmatsyag sa paligid para hindi kayo maloko ng mga taong ito.